Mahigit 20 consignees ang iniimbestigahan ngayon ng Bureau of Customs dahil sa pagkakadawit di umano sa rice smuggling. Kabilang na riyan ang isang David Tan na makailang beses nang lumutang ang pangalan sa mga nakaraang taon. Dahil sa talamak na rice smuggling, umaaray ang ilang negosyante at magsasaka dahil apektado na ang kabuhayan nila. Si Davao City Mayor Rodrigo Duterte naman may babala sa mga nagpupuslit o nag-i-smuggle ng bigas. May report si June Veneracion. Pag hindi ko mag-ito, patayin ko kayo. Para tapos. Yan ang pagbabanta ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga sangkot sa rice smuggling. Ang isa pa sa pinupuntirya ng alkalde, ang nagngangalang David Tan na di umano'y taga Davao City. Yung permit niya na nakuha niya sa NFA, gamit niya sa Cebu, gamit niya sa Davao. Kaya nag-recycle sila ng niluluko talaga ng Pilipinas. Ilang beses nang nadawit ang pangalan na David Tan sa investigasyon ng Senado kaugnay ng rice smuggling ilang taon na nakakaraan. Pero ang Bureau of Customs hindi pa rin matukoy kung sino si David Tan at kung alias lang ito. The fact that we do not know whether this David Tan is a real person and who he is, okay, and I'm admitting to you, I do not know, okay, that is not going to stop us because we can still go after yung mga consignees and importers na siyang nagpapasok, na siyang nagpa-file ng entry din sa amin. Ayon naman kay Jesus Aranza na chairman ng Federation of Philippine Industries o FPI, alias lang ng isang Davidson Bangayan ang David Tan. As early as 2005, meron kaming naka-enkwentro na isang supplier ng exporter ng scrap metal. At itong supplier ng scrap metal, mukhang nagdaya ito. Kaya ang dinala niya ngayon, ang pinadala na 230 container vans sa India, ay puro bulok na tires. So pinaila ng kaso yan ng mga Singaporean doon sa affidavit ng Singapore. Sinasabi nila na a certain Davidson Bangayan, also known as David Tan. So nag-isip ako, David Tan, baka ito rin yung sa rice. Bukod sa mga rice smuggler, 20 hanggang 25 consignee na posibleng sangkot din sa rice smuggling sa bansa ang iniimbestigahan ngayon ng Customs. We are also trying to find out the modus operandi, no? Kung paano lang ginagawa ito. And also the different consignees involved on this, especially yung mga accredited na consignee. What we are doing now dito sa iCare is we are cleansing yung mga consignee na involved on rice smuggling. Habang talamak ang rice smuggling, tiniyak ng Customs na maigpit nila binabantayan ang mga bigas na pumapasok sa bansa. Sa katunayan, aabot sa halos 2,000 container van ng bigas na walang import permit ang nakahold sa ahensya. Para ma-release ang mga ito, dapat daw makakuha ng permit ang mga consignee sa loob ng 30 araw. Dahil kung walang maipakita permit, mapupunta sa gobyerno ang mga nakahold na bigas. According to the National Food Authority, this is a rice grade 4 ang classification niya. This is still fit for human consumption. Sa taya ng Bureau of Customs, nasa 48 million kilos ang mga nasabat na bigas dahil wala ngang import permit. Kung tutusin, sapat na raw ito para mapunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa bigas sa loob ng 1.5 araw. Ang halaga ng nasabat na shipment, 725 million pesos. Dahil sa mga nakalulusot na smuggled rice, babagsak ang presyo ng bigas. Kaya ang mga Pilipinong ikinabubuhay at bigas, nababahala na sa posibleng epekto nito sa kanilang kabuhayan. Ang mga smuggler, papasok yan at ibabagsak ang presyo. Hindi dahil sa mahal nilang bansa, hindi dahil sa mahal ang Pilipinas. They will try to do it para mawala ang local. So later on, pag nawala na ang local competition, they will increase it little by little. Pero ang pinaka-apektado sa talamak na rice smuggling, ang mga magsasaka. Nahahatak daw kasi pababa ang demand sa kanilang mga inaani dahil nabibili sa mas murang halaga ang mga smuggled rice. Wala kasing challenge yung ating mga magsasaka na mag-produce ng marami. Na yung ibang magsasaka na kailangan bumalik ulit sa pagsasaka kung patuloy na may mga illegal na pumapasok. Ayon naman sa FPI, posibleng may kakontsaba ang mga rice smugglers na nasa loob ng gobyerno kaya maraming nakalulusot. Tingin nila, dapat din imbestigahan ng National Food Authority o NFA. Wala kasing challenge yung ating mga magsasaka na mag-produce ng marami. Na yung ibang magsasaka na kailangan bumalik ulit sa pagsasaka kung patuloy na may mga illegal na pumapasok. June Veneracion, GMA News.